Matthew chapter 5, verses 14 to 16. So, pamilyar may isang verse. It speaks about the light. So, nakita niya? Ang word niya ginagamit dire, niya kapila suliton ang word nga light. What is light? So, kakawa. Una, gusto ko mabalaan ninyo nga ang light, makita natin sa Bible, na ye are the light of the world. So, the world needs light. Sa verse number 16, sa 15 natin, ang light ginagamit mo sa sulod sa sang balay. Hindi lang sa pagos na kalibutan, kundi ginagamit mo sa sulod sang balay. Sa verse number 16, inamas sa Bible, let your light so shine. So, ito importante, kita ang light nga nagasiga So, ano mo ang kinki? So, kung wala nagasiga, so ano yung pulos? So, una ang kapawa, essential. Light is essential. Mga baka ng essential, importante. Ang suga. Amen? Amen. So, mayroon ka lang hampalan, noon bala sa aton ng mga Pilipino, na ang nanay, ang ilaw ng tahanan. So, hindi na saya ilaw, radyo na saya nga, balik yung ambal. So, ilaw. So, importante ang ilaw. Ang light. And then, light is beneficial. Mga baka nga beneficial, it will give you benefits. So, may suga kasi nyo bala, importante kita, especially sa tao sa brown out, ang gag-in, So, importante ang suga. So, I would like you to open, then it's Psalms 18:28, then we'll go back, pagtapos na nibasa dito sa Matthew chapter 5. So, tamdin nyo lang ang Matthew chapter 5, makadto kita sa Psalms 18. So, sa Psalms 18, nakita nyo ang benepisyo diri sa kapawa. Tamo manitani sa mga story balang about sa light. Pero, kung umuson na tanan, why kita sang dako nga time get. So, makita natin sa Psalms 18:28, tama sa Bible diri. Are you there? Amen? For thou wilt light my candle. Ikaw magpasiga sa akon nga kandila. Pasigaon mo ang kandila. Ano ba isang Psalmist diri? Amen. The Lord my God will enlighten my darkness. Kamala, ang Diyos or ang Ginoo nga akon Diyos amo magapaiwag, magapasanag sa akon nga sa akon nga katulog. So makita naton may benepisyo ang kapawa. Kung tulong, o may suga ka, advantage yun. Tama? May advantage yun kung may suga. Kasi nag-brown out gani sa practical lang. Yakulat, kagigya akong gabi na kung saan o siga. Tapos ang ilikong minabaso sa sa Facebook ay wala signal. Wala suga. O, ito ang gabi. Light is not only essential but beneficial. Especially sa aton nga spiritual life. Ang Ginoo nagahatag sa aton sang kasanagan. And then light is scriptural. Mga bagay nga scriptural gani. It is mentioned in the Bible many times. Ang word nga light can mention sa Bible not only once, not only twice, but many times. A lot of times ginamit lang ang word nga light. So, sumungaga, ang aton diri nga pagpangangkat sa atong Christian life, dapat amo ni, let your light shine always. Amen. Dapat amo ni, pasanaga ang imo nga kapawa, ang imo nga suga, pasanaga, perme. Amen. Masami. Hindi lang kung tuminggo. Amen. Amen. So, kumangkot, why? So, may 10 reasons why we must let our light shine. Number 1, let's go back sa Matthew chapter 5. The first thing na rin makita natin is the symbol of the light. Ang simbolo sang kapawa. Ano ang simbolo sang kapawa? So, ginamba ko rin Matthew chapter 5 now, pero una tanay sa John chapter 8. John chapter 8.
Matthew, Mark, Luke, John. John chapter 8, verse number 12. John 8:12. Are you there? Yes. Ang sa Bible, there is a John 8:12. Then Jesus spake again unto them, saying, anong ba ni Jesus Christ? I am the light of the world. Ang bali, I am, tandaan nyo na nga sentence. I am the light of the world. Ako ang kapawasang kalibutan. He that followeth me shall not walk in darkness. Sila or siya nga nagasunod sa ako, hindi maglakat sa katulong, but shall have light of life. At ang may ara siya kapawa sa iya nga nga kabuhi. Kung kabuhi sang tawo do angay ni sagpangpan lakaton. O patayan tawo nakalambot sa destinasyon sa iya nga pampan lakaton. Life is like a journey. At sa life niya kaangay sang journey kinanglan ka sang kapawa. Kaya masamay po si Jesus Christ ang kapawa sang kalibutan. Kung nakita niyo, I am the light of the world. So what is the symbol of the light? O nag-get, makita natin, it is the title of the Savior. I am the light of the world. Title niya ni Lord Jesus Christ. Ang kapawa, si Jesus Christ ang nagatag sa ito, sa kapawa sa kalibutan. So ang religion, hindi kinay nagatag sa kasanagan. Kung hindi mo ganit kilala si Kristo, ma-confuse ka pa. Nga ata mo ang religion. Kahit ang religion, hindi magatag sa kasanagan. Kundi si Lord Jesus Christ. O si Lord Jesus Christ, arasi mo kabuhay, idiyahan niya ka sa dakto ng panutlo. So nakita natin. So you see that, it is the title of the Savior. Ang bali, I am the light of the world. Pero kung makita natin yung sa Matthew chapter 5, ang basang Bible, verse number 17, Matthew chapter 5, I should say verse number 14, ang bali, ye are the light of the world. Ang bali, I am the light of the world. Or tapos sa Matthew chapter 5, ang bali, kamo ang kapawa sa kalibutan. So makita natin, ang word nga light dere, hindi plural, kundi singular. Hindi lights. Pero ang he, plural. Kung makita natin, dapat ang upod sa plural, plural man. Pero makita natin, singular. Naamanaw, ay kita ang reflection ni Lord Jesus Christ. You and me are the reflection of the Lord Jesus Christ. The world cannot see the Lord. Ang kalimutan, hindi nila nakita ang Ginoong Jesus. Hindi na kung man nakita, pero kilala ka siya. Kaya kita ang reflection niya mga because makita na ko na kung that it is the title of the Savior, but it is the term. Ngayon niya term, galing nga lang sa mga luwas, it is the term of the saved. Amen? Ang kapawa, term na nga para sa mga luwas. The believers are called light. Ang mga tumulong o tawag, kapawa. And the unbelievers are called darkness. You see that? Ang mga tumulong, tawag niya kapawa. Amen. Ye are the light of the world. Ang sa Bible, ang mga hindi tumulong, tawag darkness. Yan ang bagay sa dyan, man love darkness rather than light. You see, the saved are called the light. Are you saved? Amen? Ang luwas gitawag, kapawa, and the unsaved are called darkness. You see that? 2 Corinthians 6:14. 2 Corinthians, naburito ka na 6:14. Habang sa Bible, din sa 6:14, be ye not unequally yoked. Hindi ka magpagutasan with unbelievers. For what fellowship
hot righteousness with unrighteousness. And what communion? So nakita niyo ang word, no? Ang gamit, direct communion. What is communion? Fellowship. Hot light with darkness. So we see that the believers or the saved, ang mga nakaangkol sa kaluwasan, tawag light. Ang mga unbelievers or unsaved, tawag darkness. Nakita na doon? Because the symbol of the light, it is the term of the saved. Term na yun para sa mga saved. Amo ng simbolo. Amot siningon sina, magambagan ni kapawa, nag-symbolize na sa mga luwas. Amen. Nag-symbolize na sa mga, sa akon nga manluluwas. At sa luwas nga, amanaw kay kita ang reflection sa manluluwas. Amen. Hindi pwede nga magambak nga luwas ka, ang imong kabuhi, hindi kabuhi sa mga luwas. Right. You see that? Hindi pwede nga kilala mo ang manluluwas, pero imong attitude, imong kabuhi, dawigasan hindi luwas. Right. In spite ng mga tanan nga tao, bisan mga tumulong hindi perfect, pero makita naton gyapon ang reflection sa manluluwas. Amen. You see that? 1 Thessalonians 5:5. 1 Thessalonians 5:5. Ang abasang pulong sa Ginoo din sa 1 Thessalonians 5:5, mga Kristiyanon, the Bible says here, ye are all the children of light and the children of the day. We are not of the night, nor of darkness. The symbol of the light. Now are you saved? Amen. Amen. So kung ikaw saved, you are the symbol of the light. Pero mamangkot, nag-iwag, tabala? Dira na makato sa point number 2. And then second, not only the symbol of the light, nga kinahanglan mag-shine always ang light. Nga kinahanglan kita, nga kinahanglan ang ato nakapawa, ipa-shine ta always. Ay nga manaw, kay ang tuod nga luwas, symbol sa kapawa. Ikatuwa, the service of the light. Mabakan the service of the light, ang serbisyo sa kapawa. Ano ang mahimo sa kapawa sa imo? Ano mahimo sa kapawa sa akon? Kung ikaw kapawa, ano mahimo ko sa kalibutan? Ano mahimo ko sa imo nga panimalay? Ano ay kapawa ka? So, una again, makita natin sa verse number 15 sa Matthew chapter 5. Ang sa Bible, dito sa Matthew chapter 5, ara ang madira. Doon sa ilo, sabi ko balik na. Ang balya, wala sang tao nga wala neither do men like, doon wala sang tao ng sindi sang kandila. Ayan ang ginobraya. Aging tago sa bushel. Anong bushel? No, sulutlan na sa sulutlan, gintakloban niya. So you see that? Ang baladiyo lang, makita natin, but on a candlestick. Kanina? Wala na ginatakloban. Mabaka ni under sa sulod mo. Sa sulod lang, pero inputang niya sa candlestick. Ay makita natin ng balyang, and it giveth light unto all. Naging putang niya sa candlestick, naghatag di sa kapawa sa tanan nga ara sa ano? Are in the house. Nakita niyo na, now, ang brown out, kasi tihon ka ng tila, ano tawag na spermaan? Kasi tihon ka ng tila, then ang tila iputang mo sa sakto nga burutangan. Pero kailan lain ang tila mo, sa unang tila nila parehas ng laka ng tila, so bumili tampok ng tila mo, hindi mo na kinangkat ng candlestick, hindi mo lang sa ano, butang yellow color na. Kung ginabutang sa candlestick, nag-aatag sa kapawa sa bugpos nga panimalay. Ako na servisyo sa kapawa. The light must shine, mabakan kong takaw privately. Napamangkot, kapawa para kita sa akon nga panimalay. Are we shining privately? So makita mo na, at ituan mo pala ng puhod pala, mabataan mo pala ituan mo na makakas ng suot ng bagay. Kaya sagwa, be, normal din na yung ang Christian.
Pero sa sulod sa balay, di naman ako. Diyan kabuhi, katabalang Kristohanon. Kapag ka mo yung mga unsaved, mga wala pa nakapatong sa Ginoo sa sulod sa aton nga panimalay, makita pala nila ang Ginoo sa aton nga kabuhi. Makalisipar sila pala sa aton nga ginapakihan o kung kinatuuhan o kung mahamba sila nga tugay ka nagasimba, walang ipagpako. Amo na sa ang pag-shine. Dapat wala ni tago. The light must shine privately. Apang sa kakabakin, makita natin sa verse number 16, let your light so shine before men. Ang ina sa sulod sa balay, ragambala sa katauhan naman sa guwaksang balay. Ang kapawa kinanglan sanag sa private. Sulod sa balay. And then not only that, the light must shine publicly. Let your light so shine before men. Ipakita nga ikaw iya sa kapawa ng Kristohanon. The light must shine publicly. Let your light so shine before men. Makita sa inyong classmates, makita sa inyong mga teacher, at you are saved. Nga ikaw iya sa Ginoo. You are light in the Lord. See that? The light must shine publicly. And then the light, hamalya, sa verse number 16, ano reason? That they may see your good works. Amen. Yan magamba ka good works. Damo na. Ang pagsimba bala, good na? Yes or no? Hindi pagsimba ya good na? Hindi. Saban nila, ang mga gamanong daw na sila. Ang bakat ko naman sa alas 2 ng hapon ng istorya. Alas 2 ng hapon, may simba mo. Amen. Good! Amen! Amen. Kaya wala akong good health, pastor. Ang importante, nagawin mo ka sa good works. Amen. Ang ginapangita sa imo sa tao, good works, hindi good health. Right. Tanaton? That they may see your good works. The light must shine not only publicly but purposely. Kung doon mo gid, Amen. may pakita sa ila, nagasimba ka, may dala ka Bible. Amen. Amen? Amen. Kaya kung may nagasismis sa dala, good morning, good morning. Ano yung aga, ano mo, tatang din yung hana mo. Nakatakat kami. Na-visitation kami yung may dudli. May duwa istoryanay. Tutok na tutok, grabe yung focus. Kung may aga, tatang istorya, may aga man, at least ba may good works ka man na nabuhat sa ila. Amen. Sa makita natin, Kristohanon, importante, na makita ang good works. We are not saved by good works. We are saved by grace, but we are saved unto good works. Amen. Amen. Amo na ang tudlo isang Bible, kinluwas ka para maghimo sa maayo. Hindi nga maghimo ka sa maayo para maluwas ka. Kaya kung maghimo ka sa maayo para maluwas ka, damo man gyapon ang malain mga obra. Hindi taksanay ang kaluwasan. Right. Nga paglabot nga bala kay San Pedro, bala isipon, kung pilayin mo sala, din isipon imo nga buot ka. At magaong bidyang ano yan. Ang sala, diya kay te sala na dan man tanong badan nga kadungay sa wali. Nasa utok mo pa lang na. Minsano pa lang na. So, minsano pa lang, di ba? So, nakita natin sa John chapter 1, verse number 5, tanuhan niyo ba? Dasig lang eh. John chapter 1, verse number 5. Dapat purposely, nga manaw, sa John chapter 1, verse number 5. Ang ampas sa pulong sa Ginoo dere mga bisita namon, mga Kristohanon, John 1:5. Amalya, and the light shineth in darkness, and the darkness comprehended it not. Hindi makapugong ang kadulong kumay kapawa. Masana, di kang palibot, mas kinano kadulong, makita mo kaya ang kapawa. Because the light, makita natin ang light nag-dispel sa darkness. Pag ma-brown out,
gusto mo magsanag, sindi ka ng ano, hindi sindihan mo yung balaya. Sindi ka sang andita, para sang suga, di ba? Flashlight ka. Tama? Kay matula ang katulog, makita mo yun. Ang budlay lang kung natula ko ba lang ano? Ang kwarta mo, tapos brown out, payawan ka kung kita, hindi ka na suga. So makita na to, light dispel darkness. And then not only that, sa Ephesians chapter 5, tanawan niyo ba lang? Ano ang purpose ng ano? Wow, nga kinangalan may light it, nga kinangalan ipakita it. Sa Ephesians chapter 5, verse number 13, tanawan niyo. Not only that it dispels darkness, sa Ephesians chapter 5, verse number 13, nakabasa sa Bible de, Ephesians chapter 5, verse number 13. Ano sa Bible dire? But all things that are reproved are made manifest by the light. For whatsoever that made manifest is light. Ang mga kasalanan, ginapakahayag na sang kapawa. Kita niyo niya? Ang baliwat all things that are reproved. Nakita niyo yung word ka, no? Nga reproved. Amen. Amen. Did you see the word reprove? Ang word niya reprove, expose. Ang maling sayang kaput silingon. Ang tanan, ang basang Bible dire, but all things that are exposed, makita mo kay may kapawa. Amen. Nga manaw, kaya kapawa naga-discover sa dangers. Na-expose ang tanan o may kapawa. Magpanaw ka sa dalan na madulom kung may kapawa, may suga ka. Makita mo kung diin ang alagyan nga na delikado, pag hindi, delikado. Kita natin na? For example, kung drive ka tricycle, motor. Tinanong may suga, gikong gabi. Eh, basi kung mag-agi, kadira sa ano, balong, strangawan, malukso ka sa ano, sa alagyan na nila. Nakita na to na, kapag po kami mga dark, ano ba, mga dark spots nga, no, nga lagyan, nga wala na, hindi mahiko sa ano. Blackheads ni mo yan, nga namimit. So, kita na to, it discovers darkness, and then, makita na to sa Proverbs 4:18, dasig na lang Proverbs 4:18, para hindi ka mo matuyong, bukas yung Bible, amen? Amen. Mula kasirado ang Bible, walang nagaulag ang kamot. Mula nagaulag ang kamot, tuyo. Yes, muna kita na to. Proverbs 4:18. Haba sa pulong sa Ginoo dire mga Kristohano na 4:18. The Bible says here, but the path of the just is as the shining light. Ang mali ang dalanon sa mga matarong tangay sa shining light that shineth more and more unto the perfect day. Kita nyo, dapat aton nga kabuhi, asa balik ang Ginoo, dapat nagasanag, sanag, hindi nagapiraw-piraw. Light determines, nakita nyo, the path of the just, directions, or direction. Ang kapawa, nagadetermine na kung diin ang direksyon. So, nakita natin, na Sunset Boulevard, dulong na da. Pero kung may kapawa, balaan mo kung diin ang alakyan. Kaya ang kapawa, nagadetermine sa direksyon. Okay? Mayroong mga lugar nga, ano pala, may reflectorize ang ilang kasanag, ang ilang dalan, o magaging sa lakyan kung gabi kasi ang dalan. Nabalaan mo kung diin ang direksyon. Ang kapawa, nagadetermine na sa naton nga direksyon. Mayroong ganit ginambas sa Bible, ganit sa Psalms 119:105. Ano ba sa Bible da? Thy word is a light unto my feet and is a lamp unto my feet and a light unto my path. So nagahatag sa aton sa direksyon ang kapawa. Darkness cannot drive out darkness. Ang kadulong niya, hindi niya makapadula sa kadulong, madulong na gani. Only the light can do that. Ang kapawa na naya makapadula sa kadulong. Right. Nakita natin na, amo ng servisyo sang kapawa.
Gani kung Kristohanon ka, dapat nagasingga ka. Amen. Amen. Nagaiwag imo nga kabuki. Kahit di paano kung Kristohanon ka, ang imo nga buwat, iya ka, kadulog. Di matulman na rin sila. Right. Dapat nagaiwag kita ang Kristohanon. And then, third day, last. Amen, no? Amen. The shortage of the light. Magamba ka nga shortage, pero may gina-announce sa iliko, no? Mayroon ka sa power shortage. Ang brown out sa area sa Lagsunaw. Ang una din ma-brown out, Las Villas. Shortage, kulang ang kurente. Ang Kapawa, may shortage na. Paano nangin, ano ang failure o na shortage ang suga? So may suga ka, tama? Tama. So sino wala suga sila balay? Wala ka masuga sila balay? Tamtan? Ito pwede, kasi ito yung mga at yung motor, wala kurente ito. The shortage of the light. Sa verse number 15, tanungan nyo. Wala sa tao nga nagapasiga sa iya nga kandila ang ginabutang sa suloddan sa bushel. Ano bushel? Ginabit-bit na ba lang? Ginabutangan sa mga gamit o sa tubig siguro. Suloddan. So makita naton, hindi mo tayo pagsulod. Yan ang napagaong mo na para magsanag ang tanan. Ang light, amo niya shortage kung ibutang mo sa bushel. Kung inatago mo ang kapawa mo, shortage mo nga kapawa. Right. Hindi sila mas makita sa kasanan kung natago mo man mo nga pagka-Kristohanon. Hindi ka mag-shine. Hindi ka kanta, shine Jesus, shine. Away mo ito na nagkari ka kanta. So that's the shortage of the light. When the light is under the bushel. Ito natago na bin, ato ng Kristohanon. Kailangan mara sa ginatawag ka the pride that you are saved, that you are a Christian. Amen. Amen. Hindi nga pero may ka lang busy. Balan mo ang bushel na sa time ng Israel, ginagamit ng isang busy nga tao. Pero may yan ginaputangan sa mga kung ano iya nga pinaubra. Sa yung Kristohanon, wala tayo sa ministry, puro lang busy, hindi ka man sana. Right. Tama? Hindi mo makita ang kapawa sa atin. And then, sa Luke chapter 8, this is your favorite, verse number 16. Luke chapter 8. Dapat hindi niya ito nga paborito. Pero muna yung paborito sa damo. Nami, hindi kong kapoy ka. Sa Luke chapter 8, verse number 16, anong basang Bible direct? Luke 8:16, mga Kristohanon. Ara ka mo? Take heed therefore, how ye hear. Sakpo gimana? 8:16. Ara ka. No man. Ara na? Abala, no man, when he hath lighted a candle, covered it with a vessel. Sunodlan. Amo itong bushel ko na. Sunodlan. Saan sulod niya? Ano ginubra niya? Or put it, o kung ginabutang niya sa talong sang tulugan. Kung kagina, ang bushel, nag-aambal nga sa business ng tao, sa pagkasako ng tao, tamo kung may naubra. I have something to do. Kaso na yung ministry. So, hindi ka man sanagin. Amala, but seated, amala, or put it under a bed. But seated it on a candle stick. Nakita na ton? Wala sa tao nga nagasindi, iwasang kandila. Yung tago niya sa sunodlan, o kung yung tago niya sa idalong sang iligdaan. Pero ang iya ginawang brother mga Kristohano, napal niya, ginabutang niya sa candlestick. Kita niya? That they which enter it may see the light. Para kung may maglabay, may magsulod, makita nila ang
kapawa. Ano ang shortage sa light? When it is under the bushel. When the light is under the bed. Ang bed, ang ginaang bushel na labasang business. Ang business sa business na busy. Ang bed na gambasang laziness. Pagkatamaran, ang tamaran permi sa ikaan. Paborito nga istaran sa tamaran, iligdaan. Ang permi sa iligdaan, ang ligdaan sa tamaran, kung imusimutan, tamaran gid. Right. Tama? Right. Sa Israel, wala gawasang giligdaan. Gid nga ginahambal. Diba? Ang mga disciples, kay busy sila, wala sila iligdaan. Hindi nila priority ang iligdaan. Ang mga ministry, hindi ito priority ang iligdaan. Tama? Kung masakit ka, na may man din magigdaan, pauway ka, pero kung higdaan ang higdaan sa mag-isa kasimana na, hindi ka man magayad, hindi ka man balasan. Amen. Sa ano lang na iya sa physical nga aspeto. Pero kung makita na po niya, ang bed nagambal di man isang pagka, wala kami ginobra, wala pauway. Pauway sa mga tambay. Amo na sa amasang tambay. May pulos na kami sa kalimutan. Kaya kung magtabok ang balam, ang panday, ang maalalay. Pero ang bed nagambal isang laziness ng tao. So nakita natin, ang bed din design na sa pauway. Wala na din design sa matagadlaw nga tanan. Di ba na nagkakaon sa ano no? Sa program. Ano pa yan? When the light is unable to burn. Apa na sa? Ano ang shortage ng light? Kung ara sa bushel, kung ara sa under the bed. Why siya kasagasana, tingin tago sa turugan. Kung hindi na saya magkalayo, wala sa kalayo. The light will not shine without the oil. Kung wala sila gas sila ginagamit, oil. Amen. Hindi na yan magtiga kung wala oil. Even the saint will not be on fire without the power of the Holy Spirit. The saint will not be on fire without the power of the Holy Spirit. Yan anak ito nakapoy sa ministry because they were not led by the Holy Spirit. Kung akong kaugalingon ko panalagaton ko sa akong kusog, hindi ka lawit kasi ka matangan. Pero kung work sa Holy Spirit, empowerment sa Holy Spirit, dapat naman mo, empower me. Amen. Amen. Empower ka sa Holy Spirit. Amen. Amo na perme ka on fire. Pag kulang, hindi ka magkuli. You will go and serve the Lord. Amen. Amen. Amo na dapat ang power sa Holy Spirit. Right. So, makita natin, Ephesians 5:8. Tapos, ang takay, Ephesians 5:8. Mga kaskuanon. Last verse. Amen? Lagi mo kayo, amen? Last verse na hindi mo nagdudaan ng verse. Ang tako din karong concordance. Sunod sa sunlight. Natin wala tayo ka-preach sa concordance. Ka-preach na sa pulong sa Ginoo. Amen? So, Ephesians 5:8. Nakita nyo ka-importante isang light. Sa una to, hindi na namin sindihan. Pero kung aton, kitpat paton, ang mga bot silingon, sila makabulig, hindi sa aton. Hamalyaw, for ye were sometimes darkness. Ang mga taga-Ephesians, sa hindi pa sila luwasya, ginatawag sila nga, sa una, kadulong ka mo. Ang balit yun, no? Ang namit diri kung makita naton, but now, pero subong luwas ka mo, are you saved? Amen? Amen. Kung luwas ka, ye are light in the Lord. Kapawa ka sa Ginoo. Ano imoy mo on, walk as children of light. Maggawi ka sa anak sa kapawa. Amen. Amo nang shortage sa kapawa. Kung wala na siga. Amen. Amen. So may istorya ko tani parte sa bilo, tani kang tiway na tangatay. Karon maggamuli kang ang preaching. Ay ko wag di man no.
Hindi man kay hindi, may mga pamatanon, no? Sa una, ay na lang istorya, na lang tapos sa video para sa una, may kingki kami. Amen. May kingki kami. Magtuon ko ka kingki ko. O imo ilong nung damo sa ano, sa kong. Tapos kung ang kingki, hinaan si Gaya, para baon ang bilo. Di ba? Amen! So, nalipay ko na yan kay batang 90s. So, nakagay ko sa ano, sa tira. Ay para mag-iwag, para magsanag. Kristo ka nun, kung kita ang kasalanan ko, piraw-piraw, naglipot ang bilog, wala kasanag, hindi puslan, hindi sa kalambot. Amen. Iya kapawa, dira lang astaw sa bilog ng taon. Tapos malingaw pa din ang mga hamlok na mapalapit, kung yung mga mga kalatagtag. So nakita na ton, amo ng shortage ang light. Amen. Amen. Tanan nga believer, every believer should say, is alive in the Lord. Amen. Kung tumuluo ka, kapawa ka sa Ginoo. Ang tumuluo, wala kapawa sa Ginoo na ton. If you don't have Christ in your life, you are in darkness. Right. Kung wala kaya Kristo sa imo kabuhi, ara ka sa kadulong. Right. Kanay mo imuon, you must put your faith in the Lord Jesus Christ to be saved. Amo na imo kinahanglan maluwas ka gid. Imutang mo imo pagtuo kay Ginoong Kristo para mangin kapawa ka. Right. Napatay siya para sa imong kasalanan, hinlubong kag napanhaw liwat para sa imong kaluwasan. Right. Kaya nakita na to, ang katahong sang hinimo sa Ginoo sa atong kabuhi, napatay sa para sa aton kasalanan, napanhaw siya para sa aton kaluwasan. Amen. At kung ikaw yung tutuot, hindi nga luwas, nagapati, kaya nga save ka, you must let your light shine. Amen. And do what the Lord wants you to do. Yung ang ginapahimo sa imo sa Ginoo. Ang mga pastor, giyala na iya. Pero may ginapaubrag niyang Ginoo sa imo. Agara na sa Bible. Right. Amen? Kaya matabo, dira, himuon mo ang ginapabuhat sa Ginoo sa imo, that your heavenly Father will be glorified. Amen? Amen. Mahimaya ang Ginoo. Ang langit nun nga amay, kung ginakihimo mo ang ginapabuhat sa Ginoo sa imo, hagda mo man makatalupang o sino ka balik ka nami sa imo nga kabuhi. Right. Amen? Masin sila hindi pa save, mas sila nga nami gali no? Kung nagasimba ka perme, makita ang Ginoo sino nga kabuhi. That's why we need to let our light shine always. Amen. Amen? Magapamuhi kita. Samon pala nga Diyos lang ito nga may maraming salamat sa mga katutong Lord. Salamat sining panungdog sa amon bilang mga Kristohanon. Nga amon kabuhi Ginoo. Hindi sinyo mo ini mangin kapawa. Kapay Ginoo kami mag-iwag, hindi mangin shortage ang kapawa nga ara sa amon. Hindi kami mangin failure. Kami mga kapawa di mga magsiga para kami matalupangdan sa kalibutan. Para makita nila ang reflection ni Lord Jesus Christ sa amon nga kabuhi. Kaya kung maamuyo sa bunga aga, ito kung may-ari pag diri sa amon, nga hindi pa nakangkon sa kaluwasan, kabay sa bunga aga, ikaw mag-remind siya ang tanan nga tao makasasala. For all have sinned and come short of the glory of God. Ang bayad sa sala, kamatayon. Hindi lang physical na kamatayon. Ang Bible nagtudlo sa katuwang kamatayon ng linaw nga kalayo. At tungod hindi mo gusto ang tao magkato sa linaw nga kalayo na patay ka, ginlubong ka, nabanhaw. Padala mo si Kristo, siya napatay, ginlubong ka nabanhaw. Nga bisan sino nga magtuo sa iya, makaangkon sa kaluwasan. Makalikaw sa ikatuwang kamatayon. May kabayo sa bungaga, may mambal siya nga, Ginoo, ari akong kabugi, pinangalan ko sa kaluwasan, tinatuad ko na ako isa ka makasasala. At sa bungaga, pinabaton ko si Kristo nga akong personal, nagbugtong nga manluluwas. Sulod ka sa akong tagipusoon, ginabuksan ko akong tagipusoon, luwas sa ako, magabot sa akong kamatayon, dan ako sa inyong harian. So kung aga, tinatuhan ko si Kristo na patay, inubong ka na banhaw, para ako makaangkod sa kaluwasan. Muli kaya ako, luwas sa ako, Ginoo. Kung ikaw say, kabay na yung bago sa iyong Lord,
I want my light to shine always. At tayo makita sa aton ng mga Kristohanon. Sa liwat ni siya po, hindi niya kamahuyok sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen. Nag-believe ng Ginoo ng istorya sa kung subong aga. Ang Ginoo I want you to shine.